So what's up mga ka-idol? This is Adam TV. So maraming salamat sa inyong pagbisita dito mga idol ko. Siyempre kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button at mag-like na rin mga ka-idol para ma-update tayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Ang video na ito mga ka-idol, patungkol ito sa ginawa ni Ray Allen noong 2013 NBA Finals versus Spurs. So ano nga ba yung ginagawa niya? Para mas lalo pa nating maintindihan mga ka-idol, samahan niyo ako na panoorin yung video ni Boxscore mga ka-idol para lalo nating maintindihan. Mas lalo pa nating maintindihan. Okay. So ang ginawa ni Ray Allen dito, ito yung pinakamasakit na nangyari sa Spurs noong 2000. Kumbaga, ito yung pinakamasakit na nangyari sa kanila sa buong karera nila no sa NBA mga ka-idol. So, wag na nating papatagalin mga ka-idol. Panoorin na natin para ako excited na rin ako na mapanood 'tong mga ka-idol. So, let's go. Sa isang article ng Sports Illustrated, inamin ni Coach Greg Popovich kung ano ang pinakamasakit na moment sa kanyang career. Ito yun. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! A shot for the ages. Gaano nga ba kahirap ang game-tying 3 ni Ray Allen noong Game 6 ng 2013 NBA Finals? Iyan ang aanalisahin natin ngayon sa Boxscore, kung paano ang biggest 3 sa career ni Ray Allen ay isang testamento ng sipag at determinasyon. Game 6 ng 2013 NBA Finals. Lamang ang San Antonio Spurs ng 3-2 sa series at lamang din ng 3 sa laban 95-92. Ilang segundo na lang sa kanila sanang panlimang titulo. Isang defensive stop lang ang kanilang kailangan para sa kampyonato. Pero sa sumunod na sequence, bumaliktad ang mundo. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Isang shot for the ages ni Ray Allen ang nagbukas ng bintana sa Miami Heat para maipanalo ang Game 6 sa overtime. At eventually ay kandaduhan ng pinto ang San Antonio Spurs sa Game 7 para sa isang back-to-back championship na napakatamis para sa Miami Heat. Gaano nga ba kahirap ang game-tying 3 ni Ray Allen noong Game 6 ng 2013 NBA Finals? Ayon sa Sports Illustrated, tinatahi ni Coach Greg Popovich kung paano ito nagawa ni Ray Allen. Gayong sa height niyang 6'5 at shoe size na 15, napakaliit na espasyo lang ang naghihiwalay sa 3-point line at sideline. Madaling makashoot sa wing ang mga spot-up shooter at paborito ng mga birador ang pull-up jumper sa corner. Pero ang mag-backpedal ng walang tingin o sulyap sa linya at pagkasyahin ng paa sa pagitan ng 3-point line at sideline ay parang pagre-request sa isang higante na mag-gymnastic sa isang alambre. Skills-wise, napakahirap nito. Si Ray Allen lang ang nakagawa ng backpedal steps corner 3-pointer sa pinaka-crucial na bahagi ng laro sa isang crucial championship match. And take note, nang hindi yumuyuko para sulyapan ng linya sa 3-point line. Chamba? Hindi. Makikita dito ang mental focus ni Ray Allen. Alam niya ang hinihingi ng sitwasyon. Sa pagkakamintis ng tres ni Lebron, ang presence of mind ni Ray Allen ang nagdikta na 3-point shot lang ang makasasagip sa kanila. Sakali mang kinapos ng backpedal si Allen at nakatapak siya sa 3-point line, that would mean na 2-point lang ang kanyang maipapasok at hindi iyon makapagsasalba sa hit sa serye. Sakali naman sumobra siya ng backpedal at matapak ng bahagya sa sideline, that would be a turnover at wala ng Game 7. Kaya paano nagawa ni Ray Allen ang isang kalkuladong backpedal corner 3 given the magnitude ng pressure na nakataya sa laban? Ayon kay Coach Eric Spoelstra, isinasama ni Ray Allen sa kanyang shooting drills ang ganong klase ng play sa kanilang practice sessions para ihanda ang sarili sa mga espesyal na sitwasyon na nagre-require ng offensive rebound at isang instant offense. Pero hindi lang sa Miami Heat sinimulan ni Ray Allen ang ganitong shooting drill. Ayon kay Lee Jenkins na senior writer noon ng Sports Illustrated, way back his Milwaukee days pa noong 1996, ginagawa na ni Ray Allen ang ganitong drill. Hindi niya alam kung kailan niya iyon magagamit, pero lumikha siya sa isip niya ng posibleng senaryo. At sinong mag-aakala na ang isang shooting drill na 17 taon niyang hinasa ay magagamit niya sa biggest 3 at biggest play ng kanyang career. Patunay lang na ang shooting routine ni Ray Allen sa loob ng kanyang 18 taong professional career was on another level.
isang testamento ng dedikasyon at puso para sa laro ng isang elite player. At kung pag-uusapan natin ay ang magnitude of pressure o kung gaano kalaki ang nakataya sa tirang iyon, makikita natin kung gaano kabigat ang 3-point shot na ito. Sa kanyang 10 times na All-Star appearances at isang championship, simentado na ang pangalan ni Ray Allen sa liga. Kaya sa biggest 3 ng kanyang career, ang nakataya ay hindi ang legacy niya kundi ng mga nakapaligid sa kanya. Kung nagminti si Ray Allen, pang-5 titulo para kay Duncan, 5-0 sa finals, at given the fact na Spurs ang nanalo ng championship noong 2014, aangat siya ng 6-0 sa kanyang finals record na ka-level ni Michael Jordan. Sa kabilang banda, kung hindi na ipasok ni Ray Allen ang tira, siguradong hindi tatantanan si LeBron ng mga bashers sa kanyang mystery bago ang offensive rebound ni Chris Bosh. Nangangahulugan na isang championship lang in the first 3 years ang nagawa ng Big 3 plus isang finals loss pa noong 2014, magiging 1 out of 4 sa championships ang Miami Big 3 at mabavalidate na isang failed experiment ang nagawa ni Pat Riley. Kaya naging bolang kristal ang tirang iyon ni Ray Allen na nakatulong sa pagkakahubog ng mga career narratives ng 2 of the best players to ever play the game sa kaso ni Duncan at LeBron. Nadungisan si Duncan, naisalba naman si LeBron. Para sa iba, miracle shot ang nagawa ni Ray Allen. Pero sa totoo lang, ang tawaging himala ang isang heroic 3-pointer na iyon ay isang insulto sa bulto ng hard work at tagaktak ng pawis na ibinuhos ni Ray Allen sa kanyang buong career. At lumipas man ang panahon, mananatiling nakalutang sa ere ang epic 3-pointer na iyon. Isang iconic play na magiging alamat at magpapasalin-salin throughout basketball generations. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Para sa inyo, Yun mga ka-idol, grabe yung ginawa ni Ray Allen nung Game 6 na 2013 NBA Finals mga ka-idol. Talagang grabe. Para sa akin hindi yun tsamba. Kasi yun na nga yung sabi ni Coach Ispo na laging nagpa-practice si Ray Allen sa ganung tira ng 3 points drill. So, yun na nga yung sinasabi niya kanina. Pero ang sabi ng mga fans ay tsamba lang daw yun. Pero syempre magagaling yung mga NBA players yan mga ka-idol. So, yun. Sana nag-enjoy kayo mga ka-idol sa video natin. So, maraming salamat. At syempre mag-iwan kayo ng like mga ka-idol. At see you next video mga ka-idol.